Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Sabongero ng Campo Santo. Ika-10 tagpo. Pakinggan natin. Ilang sandali pa ay may iniabot na maliit na papel si Chong Alejo sa akin. Buksan mo, anak, ang maliit na papel na yan. At sabihin mo sa akin kung may nakikita ka ba sa papel na yan. Pagkabuklat ko ng papel, ay nakakita agad ako ng mga sulat na hindi pangkaraniwan. Ibang-iba sa mga titik na itinuturo sa paaralan. Ngunit ang mga nakalagay dito ay parang maihahalin tulad sa bulate. Ganyan ang mga nakasulat. Ngunit sa hindi ko maipaliwanag na bagay, ay nababasa ko ang mga ito. Nauunawaan ko. Habang nakatingin ako sa papel, ay nakatingin lang din sa akin si Chong na tila inaantay ang aking tugon. Meron po, Chong. Meron po akong nakikita sa papel na ito. Ngunit parang pangbanyagang wika po ito. At kakaiba po ang pagkakasulat. At kakaiba po ang mga titik. Subalit hindi pa ako tapos magsalita. Nagsalita agad si Chong. Magaling! Magaling, anak! Anak Pidyong! Hindi talaga ako nagkamali sa iyo, anak. At todong ngiti si Chong. Pakiwari ko ay patungkol yun sa aking isinagot. Bakit po ba, Chong? Paano po kung wala akong nakita sa papel? Sapagkat kung wala kang nakita, anak, ay wala na tayong gagawin kung hindi babalik na tayo. At ang ibig sabihin lamang nun ay hindi tayo pumasa sa pagsubok. Sambit pa ni Chong Alejo. At lalo akong kinilabutan sa sinabing yun ni Chong. Pagsubok pala ang lahat ng yan. Sambit ko sa aking isipan. At biglang kumamog ang aking dibdib. At biglang naglabo-labo ang aking isipan. Ibig sabihin po ba, Chong, nakapasa po tayo sa pagsubok? Tanong ko. Pidyong, anak. Ganito kasi iyan, anak. Ang papel na ibinigay ko sa iyo ay naglalaman yan ng lihim na dasal. At hindi lahat ay maaaring makakita niyan. Kung ang dasal ay hindi para sa iyo, ay wala kang makikita riyan at wala ka ring mauunawaan. O kaya naman, ay talagang hindi mo yan mababasa. Subalit bukod pa riyan, hindi pa dyan natatapos yan, anak. Iyan ay lihim at makapangyarihang dasal. Subalit,
Kinakailangan mo itong pagsakripisyohan at dasalin ng taos sa iyong puso at isipan. Kinakailangan mo itong dasalin sa loob ng isang Kampo Santo at gagawin mo ito, anak, tuwing hating gabi sa loob ng 7 Biyernes. At kailangan mo yung gawin ng tuloy-tuloy. Walang patid. Walang puknat. Ang 7 Biyernes na yan ay kailangan mong magsakripisyo. Sinasabi ko sa iyo, anak, na ang dasal na yan ay hindi para sa lahat. Hindi yan ipapahintulot na mapa sa iyo kung iyan ay hindi para sa iyo. Subalit, mararamdaman mo yan kung ipinahihintulot na sa iyo na gamitin ang bisa ng dasal na yan. Mismo sa iyong sarili ay mararamdaman mo yan. Ang mga bagay na yan ay hindi ko na kinakailangang ipaliwanag pa sa iyo, anak. Ikaw mismo, mauunawaan mo yan. At kapag nangyari yun, ay ganito ang iyong gagawin. Kapag nais mo nang lumaban o magsabong, ay magtungo ka sa loob ng Kampo Santo na ikaw lamang. At ganyang oras din, hating gabi, habang bit-bit mo ang manok na nais mong ilaban, libutin mo ang Kampo Santo ng hating gabi. At habang nililibot ang Kampo Santo, ay bibigkasin mo ang dasal na ibinigay ko sa iyo. At mararamdaman mo, habang nasa Kampo Santo, ay kapag tumilaok o kaya naman ay biglang nagpakita ng pagiging agresibo ang tandang na iyong hawak, ibig sabihin ay maaari mo na siyang ilaban sa araw na yun. Basta't huwag na huwag mong kakalimutan na ikaw, anak, ang maglalagay ng tari sa tandang. At dun mo mauunawaan ang ibig kong sabihin na babawiin natin ang yaman na kinuha mula sa inyo. Sambit pa ni Chong Alejo. Napakarami ko pa sanang katanungan, subalit napakaraming bagay ang tumatakbo sa aking isipan ng mga sandaling yun. Kung nung una ay ilang katanungan lamang, ay nadagdagan pa ito at nagsipagsulputan pa ang iba pa. At kasunod nun, ay bigla kong naisip si tatay. At tungkol yun, dun sa napanaginipan ko siya. Marahil ay ito ang ibig sabihin ni tatay kung bakit niya pinahanap sa akin si Chong Alejo at kung bakit ako pinapunta rito sa lugar ni Chong Alejo. Malamang sa alamang ay ito ang dahilan nun. At kung iisipin ko, ay si tatay din ang nagsabi kung saan ko matatagpuan si Chong Alejo. At lahat na ngayon sa pamamagitan ng aking panaginip. Ilang sandali pa ay narinig ko na lamang si Chong Alejo na tinatawag ako upang bumalik na sa kanila. Kung kaya't biglang natigil ang paglipad ng aking isipan. Ngunit bukod pa dun, ay naunsyami din ang mga bagay na nais kong itanong kay Chong Alejo. Nakasunod ako kay Chong Alejo habang naglalakad kami pabalik. At ilang sandali pa ay nagsalita si Chong Alejo.
Pidyong anak, huwag na huwag mong kakaligtaan ang mga sinabi ko sa iyo, ha? Huwag na huwag mong kakaligtaan, anak. Lahat ng iyan ay taimtim mong susundin sapagkat ayaw kong magaya kayo sa amin ng tatay mo. May nakaligtaan kami. Sa madaling salita, nagkaroon kami ng pagkukulang, anak, kung kaya't naganap ang hindi dapat. Pero marahil ay tadhana na rin ang nagturo upang mapunta kayo rito, anak. Dahilan upang maibalik ang mga bagay na para sa inyo. Kung kaya't ikaw, anak, laging tatanda ng aking mga sinabi. At bukod pa riyan, anak, ay huwag sanang magbabago ang iyong ugali sapagkat hindi ipapahintulot na mapasakamay mo ang dasal na ito kung hindi malinis ang iyong kalooban. Bukod pa riyan, anak, ito'y payo ko bilang iyong ama-amahan. Huwag na huwag kang magpapadala sa mga material na bagay. Habang nakikinig kay Chong sa kanyang mga pangaral, ay bigla kong napagtanto na isang dasal pala ang papel na yun. Kung kaya't nung binasa ko, ay parang kinikilabutan ako na hindi ko mawari. Ngayon ko labang din napagtanto, lihim na dasal yun. Chong, pasensya na ho kayo, ha. Lumilipad ho kasi ang aking isipan. Itatanong ko lamang ho ulit. Chong, lihim na dasal po ba ang ibinigay niyong nasa papel kanina? Tanong ko. Oo, anak. At ang dasal na yan ay ipinasa sa akin at mula pa yan sa aming mga ninuno. Ang mismong nagbigay niyan sa akin ay ang lolo ng lolo namin, ng tatay mo. Kung kaya't pinakaiingatan ng dasal na yan. Marami ang nagtangkang humingi niya mula sa kanya. Subalit hindi niya ito basta-basta ibinigay. Sapagkat ang mismong dasal at ang kapangyarihan na may hawak dito ang nagbibigay pahintulot kung kanino lamang ipapagamit ang kapangyarihang ito. Ganun po ba, Chong? Chong, para saan po bang dasal na ito? Tanong ko pa. Malalaman mo rin yan, anak. Sa ngayon, ay baka nagugulumihanan ka lamang. Pero pagdating ng tamang panahon, ay ikaw mismo ay masasagot mo ang mga katanungang iyan. Malalaman mo yan, lalong-lalo na kung ipahihintulot na gamitin mo na ang dasal para sa iyong sarili. Kung kaya't lahat ng iyong mga katanungan ay magkakaroon ng katugunan. Kung kaya't pakaiingatan mo ang dasal na yan, anak. Huwag na huwag mong ipapaalam kahit kanino. At susundin mo ang aking mga ibinilin sa iyo at kung anong mga dapat mong gawin. Bukod pa riyan, huwag na huwag mo itong gagamitin sa hindi magandang bagay. Mabait kang bata, anak. At nakikita ko sa iyo, malinis ang iyong kalooban. Ginagawa mo ang mga bagay nito para sa pagtaguyod ng iyong pamilya. Sambit pa ni Chong Alejo.
Patuloy ang pangangaral sa akin ni Chong Alejo. Nang maya-maya pa, ay nagtanong ako, Chong, iniisip ko pa lamang po ang mga dapat kong gawin, ay nakakaramdam na po ako ng kilabot. At kakaibang takot po ang aking nadarama. Lalo pa yung maglalakad mag-isa sa Campo Santo. Iniisip ko pa lamang po, kinikilabutan na po ako. Hindi ko po tuloy alam kung magagawa ko po ba yun, Chong. E paano po, Chong, kung hindi ko magawa yun? Tanong ko. Paglabanan mo, anak. Gamitin mo ang lakas na nagmumula mula sa iyong kalooban. Kagayang-kagaya kung papaano ka nakarating dito sa lugar na ito, anak. Labanan mo ang takot. Alam kong malinis ang iyong hangarin. Gamitin mo yun upang magawa ang nararapat. Tatandaan mo, anak, walang imposible kapag kakapit ka sa kapangyarihan ng Diyos Ama. At ituon mo lamang ang iyong sarili sa pag-uusan ng dasal na yan. At habang ginagawa mo yun, at kung sakaling naroon ka sa Campo Santo, ay nasisiguro kong makaririnig ka ng mga kung ano-anong bagay. At kung mangyari man yun, paglabanan mo, anak. Sambit pa ni Chong Alejo. At sa mga sinabing yun ni Chong Alejo, ay tila nabigyan ako ng kakaibang lakas ng loob. Hanggang sa makabalik na kami kina Chong. At doon ko napansin, napapasikat na pala ang haring araw. Ito pa pala, Pidyong. Anak, kung nagawa mo na ang mga pinapagawa ko sa iyo, at kung sakaling nakalaban ka na sa sabong, ay magbilang ka lamang ng 3 linggo at bumalik ka dito sa akin. Huwag na huwag mong kakalimutan yan, anak. Tatandaan mo yan. Mag-antay ka ng 3 linggo, bumalik kayo rito. Sambit pa ni Chong Alejo. Opo, Chong. Tugon ko na lamang. Kung ano man na yun, ay hindi ko din alam. Ang totoo niyan, ay puros katanungan ang aking nasa isipan ng mga sandaling yun. Ngunit mas namamayani sa akin ang tumalima sa mga utos ni Chong Alejo. Hanggang sa hindi ko na namalayan na naroon na pala kami sa bakuran nila Chong Alejo. At kakagising lamang nila kuya nang makauwi kami. Si Unyo naman ay tila umaalingaw-ngaw pa ang paghilik. Kuya Baldo, Kuya Berto, Kuya Baldo, gising na pala kayo. Bati ko sa kanila. Mga anak, magsalabat muna kayo at mag-almusal na. Sasabihin ko lamang sa inyo, mga anak, na kung nais na ninyong umuwi sa inyo, kahit anong mang oras, o kahit mamaya lamang, ay maaari, basta't manaisin ninyo. Hindi yun sa pinapaalis ko na kayo, ha. Ang sinasabi ko lamang ay, kung nais na ninyong umuwi, ay maaari na. Pagpapaliwanag pa ni Chong Alejo, uuwi na ba tayo mamaya? Biglang may nagsalita mula sa likuran. At pagkatingin ko, ay si Unyo pala yun. Baka pwedeng hindi muna. Manguhuli pa kasi ako ng pabo, Chong, eh. Dagdag pa ni Unyo. Kukiat natawa rin si Chong Alejo.
Kung hindi ka pa uuwi, edi maiwan ka na lang dito. Dito ka na lang kina Chong. Kami, uuwi na. Sambit pa ni Kuya Berto. At saka nagtawanan kaming lahat. At gising na rin kaming lahat. Kinabukasan, ay nagpaalam na kami kina Chong Alejo upang umuwi na sa amin. At habang nagpapaalamanan, ay sinabihan kami ni Chong Alejo, "Mga anak, sinasabi ko sa inyo na kung nais ninyong bumalik dito, ay huwag na huwag kayong mag-atubili. Kahit anumang oras ninyong naisin, maaari kayong bumalik sa amin. Bukas lagi ang aming pinto para sa inyo." Sambit pa sa amin ni Chong Alejo. Matapos ang malayong biyahe, ay nakabalik na kami sa aming lugar. Pagkabalik sa amin, ay tuwang-tuwa sila nanay nang makita kami. Lalong-lalo na nang ikwento ko na natagpuan namin si Chong Alejo at ang kanyang lugar. Ngunit pagkadinig pa lamang yun ni nanay, ay agad naging maingat si nanay. Agad niyang inilagay ang kanyang daliri sa kanyang labi na isang paalala sa amin na huwag lalakasan ang aming mga boses. Mabilis lumipas ang mga araw at maliban kina nanay, ay wala namang ibang nakapansin na umalis kami. At maging sinamang Delphine ay nakabalik din sa kani-kanilang pamilya at may sarili-sarili silang paliwanag sa kanyang pamilya. At wala rin namang ibang nagtaka pa kung bakit kami umalis. Ganun din kay Onyo. O ikaw, Onyo, tanong ko, sinabi mo ba sa mga magulang mo kung saan tayo nagtungo? O ba't ka nawala ng ilang araw? Hindi, ba't ko sasabihin yun? Di ba sabi ni Chong Alejo, huwag na huwag sasabihin kahit kanino? Ang ginawa ko, pagka-uwi ko sa bahay, sinuot ko ang aking barong. At ang sabi ko kamuntikan na akong mapikot sa aming pinuntahan. Mabuti't nakatakas ako. Yun ang dahilan na sinabi ko kina nanay. At wala na silang tinanong pa. Tugon pa ni Unyo. Hanggang sa dumating ang unang Biyernes ng buwan. At lingid sa kaalaman nila kuya, ay iyon talaga ang aking pinaghahandaan. At iniisip ko kung magagawa ko ba at matutupad ko ang iniutos sa akin ni Chong. Pero ang mga payo niya sa akin ay siya rin ang inilagay ko sa aking isipan. Kung kaya't pagkapatak ng alas 12 ng gabi ng unang Biyernes ng buwan, ay nananatili akong gising. Nakahiga lamang ako, ngunit gising na gising ang aking diwa. At inaantay ko lamang na makatulog si nanay. At nang maramdaman kong tulog na silang lahat, ay palihim akong bumangon. At palihim akong lumabas ng bahay upang magtungo sa Campo Santo. Kakaiba ang gabing ito. Wala pa man, ay kinikilabutan na ako. Sa harapan pa lamang ng Campo Santo, ay parang halos hindi na ako makahakbang. Dala ng matinding takot. At pagkadating mismo sa Campo Santo, ay sari-saring takot ang bumalot sa akin. Kakaibang nerbiyos. Parang ito pa lamang ang unang beses na natakot ako ng ganito. Ang dilim ng kapaligiran. At bukod pa ron, ay nakakarinig ako ng
ang mga kakaibang bagay. Bukod pa riyan, ay parang may tumatawag sa akin. Biglang nagsipagtayuan ang aking mga balahibo pagkarinig nun. Ngunit agad-agad din, ay pinilit kong labanan ng takot. Agad kong inalala ang mga sinabi ni Chong. Ganyan na ganyan ang sinabi sa akin ni Chong. Makakarinig ako ng mga kakaibang bagay. Ngunit kasunod nun, ay bigla akong nakarinig na parang may sumisid-sid sa akin. At sa labis kong takot, ay halos maihi ako sa aking salawal. Halos manginig ako sa aking kinatatayuan. Dalang ng matinding takot. Hindi ko malaman kung tatakbo na ba ako o uuwi na. Nang bigla akong maisip ang sinabi sa akin ni Chong Alejo. Anak, gamitin mo ang lakas na nagmumula sa iyong kalooban. Nang maalala ko yun, sa hindi ko maipaliwanag na bagay, ay bigla akong naalala kung bakit ito ginagawa. Ginagawa ko ang mga bagay nito para sa aking pamilya, upang matulungan si nanay sa labis na kahirapan na aming hinaharap. At kasunod nun, ay muling nanumbalik ang pagkakataong napanaginipan ko si tatay. At dito yun mismo, sa Campo Santo. At sa kabila ng matinding takot na aking nararamdaman, pakiramdam ko nun, ay sinasamahan ako ni tatay. At unti-unting naiibsan ang aking takot. At habang nangyayari yun, ay lagi kong pinapaalala sa aking sarili na para sa aming pamilya at para kay nanay at para sa pangarap ko sa aming pamilya, ang ginagawa kong ito kung kaya't nagpatuloy ako sa paglalakad. Hanggang sa mapansin ko na lamang na nasa kalagitnaan na pala ako ng Campo Santo. At habang naroon sa ganong sitwasyon, ay parang naramdaman ko na lamang na parang may nagsabi sa akin na buklatin na ang puting papel na ibinigay ni Chong Alejo. At pagkabuklat ko sa papel, ay biglang naging napakalinaw na nito. Napakalinaw nito sa aking paningin. Intinding-intindi ko na ang bawat letra. At isa-isa ko itong binanggit habang naglalakad paikot sa Campo Santo. Ngunit habang binabanggit ko ang mga salitang yun, ay tila kung ano-anong kaluskos sa gilid ang aking naririnig. Pilit ko yung pinaglabanan. Pilit ko yung hindi pinansin. At nagpatuloy lamang ako sa pagbasa ng dasal. At nang patapos na ako sa aking binabasa, ay dun ko lamang din napansin napalabas na pala ako ng Campo Santo. At eksakto nang matapos ang dasal, papalabas na nga ako. Kung kaya't agad na akong umuwi. Magkahalong takot at tuwa ang aking nadadama nung gabing yun. Tuwang-tuwa ako sapagkat nagawa ko ang iniuutos sa akin. Sumunod na linggo, sunod na Biyernes,
ay muli kong inunit ang iniutos sa akin ni Chong. Ngunit sa pagkakataong ito, ay tila kabisado ko na ang dasal na ibinigay sa akin. Halos hindi ko na ito binabasa sa papel at parang ibinubulong na lamang sa aking isipan at kusang lumalabas sa aking bibig. At nung mga sandaling yun, dun ko pa lamang naunawaan ang sinabi ni Chong sa akin na kung para sa'yo ang dasal na ito, ay malalaman mo ito sa iyong sarili. At sinunod kong muli ang mga utos ni Chong Alejo. Mga sumunod na linggo, ay kinuusap kami ni Kuya Berto at ni Kuya Baldo. At kasama dun, sina Onyo at Mang Delfin. May magaganap na pasabong sa linggo. Gaganapin ito sa bayan. Ano sa tingin nyo? Sasali na ba tayo? Mukhang maganda yan. Sumali na tayo. Tingin ko yung handa na ang pulang manok. Sambit ni Kuya Baldo. Sapagkat si Kuya Baldo ang nagtago ng pulang manok na dala-dala namin mula kina Chong Alejo. Siya ang nag-aalaga. Siya rin ang nagpapakain. Tingin ko handa na ang manok. Dagdag pa ni Kuya Baldo. Bukod pa riyan, malaki ang papremyo. Sa tingin ko, ito na ang hudyat na sinasabi ni Chong Alejo. Sambit pa ni Kuya Baldo. Halos lahat sila ay sumasang-ayon kay Kuya Baldo na lumaban na, magsabong na. Maliban lamang sa akin. Sapagkat hindi pa tapos ang ritual na iniutos sa akin ni Chong Alejo. At may 2 biyernes pa akong dapat tuparin. 2 biyernes pa ang dapat kong gawin bago ito makumpleto. Kung kaya't nagwika na ako. Kuya Baldo, maganda sana ang iyong nais. Subalit tingin ko ay hindi pa napapanahon. Huwag muna tayo magmadali. Tugon ko. Sayang naman. Sayang ang papremyo. Tugon naman ni Kuya Baldo. Kaya nga, malaking halaga yun. Bukod pa riyan, naroroon din yung isa sa mga anak ni Diego. Yung pipinsanin natin. Mukhang lalahok dun. Sasali siya dun. Tingin ko pagkakataon na natin yung makabawi. Tugon pa ni Kuya Berto. O tama. Pagkakataon na natin bumawi. Dagdag pa ni Kuya Baldo. Subalit hindi ako natitinag sa aking unang sinabi. Hindi ko na sinabi sa kanila ang mga dapat ko pang gawin. Ngunit pinanindigan ko ang aking naging desisyon. Huwag tayong magmadali. At darating ang tamang oras upang tayo ay lumahok. Tugon ko. Sangayon ako kay Pinjong! Biglang nasambit ni Onyo. Bagamat sa akin lamang natuto yan si Pinjong, sa akin natuto mamili ng manok, at sa akin din natuto magtari. At bukod pa riyan, mas magandang lalaki ako sa kanya. Ngunit tingin ko,
ay tama si Pidyong. Sangayon ako sa kanya. At kung ano ang pasya ni Pidyong, tingin ko yun ang sundan natin. Tugon ni Unyo. Bagamat natatawa ako sa sinabi ni Unyo, sa loob-loob ko ay napangiti ako sapagkat nakuha ko ang suporta ni Unyo. Ilang sandali pa ay nagsalita muli si Unyo sapagkat ayaw pumayag nila Kuya Baldo at Kuya Berto. Nais na nilang lumaban. Ilang sandali pa ay nagsalita muli si Unyo. Nakatandaan natin, Kuya Baldo, Kuya Berto, ang sabi ni Chong Alejo na dapat ay lagi tayong sama-sama. Na kung anong desisyon ng isa, ay ganoon din dapat para sa lahat. Dagdag pa ni Unyo. Ilang sandali pa ay nagsalita naman si Mang Delpin. Alam mo Unyo, kahit mukha kang hindi naliligo, ay sumasang-ayon din ako sa iyo. Sundin natin ang pasya ni Pidyong. Huwag muna tayong padalos-dalos. Dagdag pa ni Mang Delpin. Marami pa tayong dapat isaalang-alang. Muling sambit ni Mang Delpin. At dahil dyan, nakaramdam muli ako ng pagkagalak. Nakakaramdam ako ng suporta kina Mang Delpin at kay Unyo. Noong una ay tila ayaw patalo nila Kuya Baldo at Kuya Berto. Ngunit kalaunan ay sumang-ayon ng mga ito sa aking pasya. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sobrang salamat po sa lahat po ng ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At sobrang salamat din po sa suporta, sa pakikinig po at patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Lalong-lalo na po sa mga matatagal na pong tagapakinig ng ating channel. Mga OFW listeners po na mula po sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. Ganon din po sa mga listeners po natin na mula po sa iba't ibang panig po ng kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ganon din po sa mga nagpapadala po ng mga kwento po sa ating channel po. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking pasasalamat. At sa kabila po ng pagpapahinga po natin ng matagal-tagal, ay patuloy pa rin po ang inyong suporta. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Hads dyan po sa may Saudi. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa Diet Family dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Diet. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss June G. Alcantara. Boss, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Robert Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo dyan palagi sa Doha. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Annabel Apruebo. Pasensya na po at hindi ko po kayo na i-shoutout agad, ma'am. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Baby Langka. Maraming salamat po. Kay Ma'am Annie Viloria, maraming salamat po. Kay Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK, maraming salamat po. Kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar, maraming salamat po. Kay Ma'am Liza Arcega, maraming salamat po. At shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant dyan po sa may Bocandalia 3, Imus, Cavite. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo.
Kay Boss Fernando Marcos dyan po sa may Antipolo, maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Kay Boss Hads dyan po sa may Saudi, maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji na Boss Rudy The Boy Valera and family, Ma'am Ritz Consulta and family, kay Boss Sir Christian Vergara and family, kay Eman Cueto and Ariel Cueto and family, kay Boss Rodelio Jelay Maglinaw and family, kay Boss Ted Williams Amutan and family, shoutout po sa inyo. Kay Boss Fascio Hernandez and family, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa 3 angels po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa suporta. Kay Boss Carmelo Aroy, Boss, shoutout po. Kay Boss Malvin Esguera, shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Imelda Pasua, Ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po sa inyo, Ma'am. Maraming salamat po. Kay Ma'am Rosie de Mesa, Ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at sa inyong family. Kay Boss Klein Henry C, shoutout po. Sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kay Boss Rene Villaruel, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Del Mundo, dyan po sa may Brunei, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Ganun din po sa Pan de Pain Bake Shop at Trent Agusan del Sur. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon, shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Ruel Mualia, shoutout po. Kay Boss Anton Nakan at kay Boss Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay kay Boss, mula po kay Boss Jainodin, shoutout po sa inyo. At kay Boss Jainodin, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, Boss. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Boss Jing Fensalida, ang ating silent listeners. Maraming salamat po sa inyo, Boss. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Michael Mojica ng Tagaytay, Boss, shoutout po. Kay Boss Jonathan Alano, dyan po sa may Bicol, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo at sana po maayos lang po kayo dyan, lalo na po sa nagdaang bagyo po. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Boss Joel Cabaog, shoutout po. Kay Boss Paul Adlaon, Boss, shoutout po. Kay Ma'am Yolanda Ramirez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Kay Boss Jobert Lasartan, shoutout po sa inyo. At sa may King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Igan Orgia, dyan po sa may Tagkawayan, Quezon, shoutout po sa inyo. At sa mga taga Libutan, Mamasapan, Maguindanao, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jaino din, shoutout po sa inyo. Kay Boss Julius Apara, shoutout po. Kay Boss Ryan Pilaes, dyan po sa may New Zealand, maraming salamat po. Isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po, Boss. Kay Boss Bernard Pineda, Boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga Catmon Boys dyan po sa may Makati. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villarreal. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Salvador family, kina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at kay Kaiska Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa may Pundisyon, Santa Cruz, Angat, Bulacan, shoutout po sa inyo. Ang pagbati po ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano, dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Ruel Verano, shoutout po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Ruel Verano, shoutout po. Daghang salamat, Boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Aquila Misahon, dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Shoutout po at maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout
si Boss June Tupas. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang din pong i-shoutout ang asawa po ni Boss Val Dayot. Diyan po sa may Barangay Banban, Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas at sa mga kasamahan po niyang mga pulis dyan po sa may Tarlac City Police Station. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo yan palagi. Shoutout po sa inyo mga boss. Salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Chief Engineer ng LCT 908, Chief Engineer John Moises Tampos Bungkawil. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Kay Boss Rudy Daboy Valera, kay Boss Rich Consulta, kay Boss Christian Vergara, kay Boss Ted William Amutan, kay Boss Rodel Jelay Maglinaw, shoutout po sa inyo. Kay Boss Pasio Hernandez, shoutout po sa inyo. Kay Boss Eman Cueto, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Cueto, shoutout po. At sa bayaw po ni Boss Benji, na si Boss James Mariano, at ang kanyang pamilya po, family po ni Boss James Mariano, shoutout po sa inyo. At sa 3 lovely angels po ni Boss Benji na sila Eliza Bryce, shoutout po sa inyo. Aliyah Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig dyan po sa may Darasa, Tanawan City, Batangas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Benji po, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa buong kapuluan po ng Pilipinas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Boss Benji, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Hads dyan po sa may Saudi. Shoutout po sa inyo, boss. Ingat po kayo dyan palagi at maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sa next po na shoutout, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po ulit sa inyo.